sa mga ayaw kay Sara, mas lalong pagbubutihin nila yung impeachment. Exactly. Doon naman sa Senado, may mga atat-atat na mga membro doon na, sige, sakpan nila kagad dito yung impeachment na yan at umpisa na rin namin ito dahil hindi na nila kakayanin talagang yung investigasyon sa flood control doon, wala na silang magagawa yung mga ibang mga senador doon eh. Talagang hindi na naniniwala ang taong bayan sa mga pinagagawa nila doon sa Senado. So inaasahan nila may isang yung impeachment sa Senado against VP Sara. And I think they are going to do that. That is the direction. But remember, alalahanin ninyo mga minamahal na kababayan. Lahat po itong ginawa nila kay Tatay Digong, pagsampa ng impeachment kay VP Sara, at kung anong-anong mga ginagawa nila rito, pati yung pagbubunyag na ginawa nilang mahiya naman kayo. Lahat po ito ay parang panakip butas doon sa malawak at malalim na issue ng corruption dito sa kasalukuyang pamahalaan. Okay. Maraming salamat po, Attorney Lambino. I'm sure may importanteng dadagdag po kayo, Dr. Matas. Yes, doon sa question na they are requesting to be independent. Independent, yeah. Katulad po sa Biblia, 1 Corinthians 12:12, na one body, many parts. Hindi pwede daw sabihin ng paa na, paa lang naman ako, hindi ako kasama ng body. Hindi pwedeng ipaghiwalay-hiwalay. Katulad lang po yan ng ating mga system. Meron tayong tinatawag na respiratory system, gastrointestinal system, meron ding immune system. Ang aking paningin po dito sa Supreme Court, ito po yung ating immune system. Kung walang immune system, bigla tayong lahat magkakasakit. Katulad lang po yan ng pasyenteng may AIDS. Pag may AIDS ang isang tao, wala na pong immune system yan, babagsak ang resistensya, mamamatay na rin. Ngayon, pag sinabi mong i-separate yung immune system, which is the Supreme Court, hahayaan na lang natin yung ibang parts ng body magtrabaho. Ibig sabihin, masisira yung ating bansa. So, na po yan, designed na po yan na makikialam talaga ang Supreme Court at hindi pwedeng hindi siya makialam. And actually, sa akin pong paningin, sila lang po yung matinong sangay ng gobyerno. So, tayo po'y nagpapasalamat sa inyong prinsipyo at sana po'y pagproteksyonan, patuloy niyong proteksyonan po ang mamamayang Pilipino Supreme Court. Salamat po. Thank you, Dr. Mata. As early as I think February last year, I was already telling people that we're seeing signs of consolidation of power, di ba? Which is really dangerous for a democratic country. Imagine mo mag-consolidate yung power, for example, ng Senate, tapos Senate at saka House. So that's the full Congress already. Tapos ngayon, makikipag-sync pa sila, in chorus sila with the executive. So dapat, para magkaroon ng checks and balances, dapat magkaroon talaga na, na yung Supreme Court tatayo o anong tama. Para naman tama yung magiging accountability. Otherwise, talo tayong lahat. Hindi naman ibig sabihin na may mga representatives tayo in Congress and they're saying that they actually represent the voice of the people, but the people are actually, what the people are saying is, no, you don't represent us. You're representing your political affiliation, your political leaning, or you're just after your parang political survival. So they don't really represent kung anong gusto ng tao. Kaya na hindi umuusad yung lahat ng ginagawa nila kasi alam ng tao kung sino yung nagsasabi ng totoo at alam din ng tao kung sino ang totoong kalaban ng demokrasya at ng bayan natin. Okay? So, yun po yun. Now, the question, what I have in mind is that kasi, lagi kong naririnig na dinudugtong nila dito na sabi daw parang may overreach on the side of the Supreme Court. That's why may mga panawagan as early as now for charter change, di ba? Nababaguhin yung Constitution ngayon. Ano po kaya yung intention? Bakit nila pinong-float itong charter change ngayon? Well, ako ay very, very active advocate for charter change. 40 years ko na po ito. For 40 years na po ako nakikipaglaban dito. So, the Constitution was enacted 1987. So magpo-40 years. Since then, pinaglalaban ko ng palitan natin itong Constitution na ito. Kasi darating doon sa punto na ganito ang mangyayari. And I don't want to say na ako ay prophetic or what, pero talagang nakita ko na ganito ang mangyayari kasi basahin mo talaga yung Constitution na yan, yung sistema at istruktura ng ating pamahalaan.
ay hindi naaayon para sa interes ng karamihang mamamayang Pilipino. Kung hindi, pinoproteksyonan at binibigyan ng malayang karapatan lamang ang mga mayayamang mga tao. Maging sila man ay Pilipino o dayuhan, ay sila ang makikinabang dito sa konstitusyon. At ganun nga po ang nangyari. So ang Pilipinas ngayon, it's not really actually the democratic country or republican country that we have been dreaming of to be. Katulad ng sa Europe, katulad ng Malaysia, Singapore, Japan, no, South Korea, or the United States or Canada, na ating talagang sinasaludan. Hindi. The situation in the Philippines is we are an oligarchy. Yung mga mayayamang, mga negosyante na kontrolado nila ang mga politiko. Kung titignan ninyo, halos lahat ng political parties, maliban sa PDP Laban, ay kontrolado ng mga negosyanteng mayayaman na sila ang nagpapatakbo ng mga partido na ito. So kung ano ang sasabihin nitong mga mayayaman nito, susunod yung kanilang mga kalyadong mga politiko, lalong-lalo na sa Kongreso at sa Senado. Kaya kung magkakaroon man ng pagbabago ang saligang batas, hindi lamang baguhin itong provision tungkol dito sa impeachment na gustong yun ang panukalang naririnig ko na pinapahayag ng ilang senador na biglang nagbago yung kanilang pananaw sa issue ng charter change para lang sa impeachment. Ay hindi po sa akin kung magtutuloy-tuloy man itong charter change na ito. Malawakang pagbabago ng saligang batas sa sistema, istruktura at forma ng gobyerno at ibalik ang kapangyarihang totoo sa taong bayan. Pabor po ako dyan kung talagang tunay ang pagbabago. At mangyayari lamang po yan kung magiging constitutional convention. Sa pamamagitan ng constitutional convention na hindi itong mga senador at congressmen na nakaupo ang siyang magbabago ng saligang batas. Kung hindi, magpasa sila ng batas, tawagin ang Constitutional Convention, kung ilan man yung mga delegado na ihahalal sa bawat probinsya, ay iyon po ang mangyayari. Papayag po ako sa ganon. Dahil nakikita ko na kung hindi natin gagawin ito, magkakawindang-windang ang Pilipinas sa mga susunod na panahon. Sa lalong madaling panahon ay dapat iwasan natin ito. May mga naglalabasan ng mga issue, may mga gusto na, sina Dr. Mata, taga Mindanao, dati-rati, yung mga kaibigan at mga minamahal natin mga kapatid na Muslim lamang ang nakikipaglaban para magkaroon ng isang Mindanao Republic, kaya nagkaroon ng MILF, MNLF, etc. Mga Muslim po natin mga kapatid. Pero ngayon, marami akong nasatanggap na balita at informasyon na mga Kristiyano, mga negosyante, mga sawang-sawa na sa nangyayari dito sa Luzon, ay sila na mismo ang nagsasabing maganda na sigurong humiwalay na tayo at magtayo na tayo ng sarili nating Republika ng Mindanao. Ay hindi ko sila masisisi kung ganun po ang kanilang kaisipan. Pero masakit sa akin yun, hindi ako papayag na magkakaroon ng mawindang-windang ang Pilipinas at magkaroon ng disintegration ang ating bansa. At ang solusyon po dyan, tulad ng sinabi ko, ay talagang Constitutional Convention, Charter Change. Kung talagang gusto natin at sincere itong gobyerno ito. Pero kung ang dahilan lamang ay dahil lang sa impeachment para tayo magkaroon ng constitutional change, huwag na lamang po. Imbestigahan na lamang po ito. Isa pa, ang kailangan po ninyong isipin, mga minamahal na kababayan. Address ko po sa inyo ito. Mahigit 60 million na Pilipino ang nagugutom ngayon. Halos hindi sila makakain ng 3 beses ang araw. Kung makakain man sila ng 3 beses isang araw, karamihan ng kanilang kinakain ay kanin lamang kung merong kanin, at saka asin at konting gulay o kung hindi, noodles na lamang. Pero mahigit 60 million nakakaranas ng gutom. Wala na rin mga negosyante ang gusto mag-expand sa Pilipinas. Mga lokal na negosyante na nandito, ayaw nilang mag-expand. Takot na silang mag-invest. Yung mga foreigners, ayaw na nilang magpunta dito. Dahil mayroong political instability. Hindi na nila alam yung long term na mangyayari sa Pilipinas. Ang dami kong kausap, sabi nga nila, paano kang magninegosyo dyan sa Pilipinas? Hindi lamang isyong mataas ang inyong kuryente, yung problema yung mga pasahod sa mga tao, kulang kayo sa mga inhinyero, mga skilled, mga scientists.
dalhin. Pero ang problema ngayon ay itong mismong pamahalaan ninyo. Saan ko ba nakakita ng bansa na yung dalawang pinakamataas na Pangulo ay naharap ngayon sa impeachment? Pilipinas lamang. With this political instability, no businessman in his right mind will come to the country and put his capital and gamble his money kasi of the uncertainty, hindi niya alam ang mangyayari dito sa Pilipinas. So yun po ang sitwasyon. Charter change, okay ako. Basta constitutional convention, pabayag po ako niyan.